my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Pagtanggol. Eto na nga. Ang dami na nga lumabas na issue. Nagsalita na nga daw itong mga in-interview daw ni Nino. Naloko na. Ay, nako. Pag wala ka naman itatago at wala ka namang wala kang dapat na ikatakot. Etong issue ni Nino, alam nyo, mahirap na ring yan, patunayan yan. 'Di ba? Kasi mawawalan na ng kredibilidad yung mga taong mga nagsasalita. Nung una ganito sinasabi, ikalawa ganito lang sinasabi, 'di ba? So mahirap ng paniwalaan kung ano na yung totoo. Eto na. Tingnan nyo si Robin Padilla muna. Pasok. Ano sabi ni Robin? Akin pong tinututulan ng naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. Kita nyo? So si Robin lang pala yung tumutol. Sabi nga natin, 'di ba? Si Robin talaga talagang tagapagtanggol ito ni Kibuloy. Ewan ko, bakit nangyayari kay Kibuloy? Kay Robin. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Si Robin, ano pa ba aasahan nyo rito? Tahasa naman talagang eto na yung ginagawa niya mula pa nung nag-umpisa ang hearing. Kung ano-ano sinasabi nito, na kesyo wala naman daw hiningi ang pera, ganyan, wala naman daw siya nakitang ganito, wala naman. Hindi naman kasi ikaw yung kasama. 'Di ba? Kaya ganoon, wag na kayong umasa na mabaliktad ito. Dahil nga ayun na nga, meron pa naman 1 linggo na pwede pang magbago ang isip ng ilang mga senador. At kahit man si Amy, sabi ko nga sa inyo, si Manang Amy ay sabihin niya na tumututol siya, hindi pa rin naman naaabot sa dami. Kailangan kasi maging majority sila. Sa pagboto para nga mawalan ng saysay yung mapakontempt itong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? So, siya lang, sabihin nyo na si Manang Amy, wala na, 'di ba? So ngayon, mga kababayan, yan na nga, ang nangyari nga dyan, siya, at saka nagsalita si Manang Amy, dalawa sila, kulang pa rin. Para nga, mapigilan yung pag-aresto o pagbibigay ng warrant kay Pastor Kibuloy. Shoutout. Baka si Bato ganun din, 'di ba? So ilan sila? 4. Ilan ba yung senador natin? 24. Kulang na kulang. Hindi nila mamimit yung maging majority sila sa pagboto. So ayun, ano pa ba naman ang aasahan nga natin? Sabi ko nga kanina, tong si Robin Padilla, ganyan na talaga yan. So hayaan na natin yan si Robin. Hayaan na natin siya sa pinaniniwalaan niya. Baliwala sa kanya yung mga sumisigaw na biktima. Oo. Para lang siya kay Kibuloy. Ganon. 'Di ba? Yung mga biktima. Anyways, punta na tayo. Talagang tutuluyan na nga itong si Kibuloy, Kita nyo. Ipinaaresto na ni Senator Risa Ontiveros si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa muling hindi pagsipot sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations. Kaugnay pa rin niya ng mga aligasyon ng pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na pinumunuan ni Kibuloy. Dahil sa muling hindi pagsipot o no-show ni Kibuloy, pinatawan ng contempt ni Ontiveros si Kibuloy at hiniling kay Senate President Juan Miguel Zubiri na ipaaresto ng pastor. Sa pagdinig, sinabi ni Ontiveros na natanggap ng kanyang tanggapan ang sulat mula sa mga abogado ni Kibuloy. Nakasaad sa liham na ang pagpapaharap kay Kibuloy sa investigasyon ng Senado ay paglabag umano sa kanyang constitutional right laban sa self-incrimination. Napapahiya at naharas lang umano si Kibuloy sa umunay public trial ng Senado at media. Pero giniit ni Ontiveros na hindi mo maaaring payagan ng mga katulad ng mga katwiran dahil mawawala ng saysay ang mga investigasyon ng Senado. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. Ang tinig ni Senator Risa Ontiveros, noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senator Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaliktad ang utos.
'Di ba? Si Robin lang ang sinasabi. Ha? Isa lang yung si Robin daw ang tumututol eh. Eh siguro itong mga nag-abstain na lang itong mga ilang senador. Ayaw na nilang mapakita sa mga tao na sila'y tututol. O dili kaya ay ayaw nila na makita ng mga tao na taga-suporta nila na sila ay bumoboto pabor para ma-contempt itong si pastor. Naloko na. Di ba? Himayin natin. Yun na nga daw, di umano, ha? Yung pang-aabuso daw sa mga, mga membro, sa mga kababaihan, ha? O halo-halo na. So ngayon, mga kababayan, eto na. Ha? Hindi nga umattend. Ngayon, anong gagawin ng Senado kung dinidedma sila? Syempre dadalhin nila yan doon sa si Kibuloy diyan sa Senate sa kahit anong kaparaanan. So isa na nga diyan ang paraan ay iwawarrant siya. Ha? Dahil sa muling hindi pagsipot o no-show ni Kibuloy, pinatawa ng contempt ni Hontiveros si Kibuloy at hiniling kay Senate President Juan Miguel Zubiri na ipa-aresto ng pastor. Sa pagdinig, sinabi ni Hontiveros na natanggap ng kanyang tanggapan ang sulat mula sa mga abogado ni Kibuloy. Ayan na nga, sumulat pa yung abogado ni Kibuloy doon sa natanggap nila na sa Puena. Ako! Tigas ng ulo talaga, tigas pa ng mukha. Di na lang umattend, di ba? Kaya nagkakagulo yung tao di sana masarap manood kung nandoon siya at tinatanong siya doon, di ba? Wala na tayong magagawa dito dahil talagang tutuluyan na ito. Nakasaad sa liham na ang pagpapaharap Ayan na nga yung sagot ng kanilang abogado daw. kay Kibuloy sa investigasyon ng Senado ay paglabag umano sa kanyang constitutional right laban sa self-incrimination. Napapahiya at naharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giniit ni Hontiveros na hindi mo maaaring payagan ng mga katulad ng mga katwiran dahil mawawala ng saysay ang mga investigasyon ng Senado. If we allow Totoo naman, di ba? Mawawala na yung saysay ng yung power ng Senado, yung kapangyarihan ng Senado. Pagka dinidedma lang ni Kibuloy. Tuloy natin. Ito na nga, if we allow witness to simply claim, that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent. And witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination. Wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Correct. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. Hindi obra yan. Risa, tuluyan mo na yan. Di ba? Jose Cruz, kapag ayaw sumipot sa hearing, isa lang ang ibig sabihin niyan, guilty agad. Naloko na. Diba? Wala nang kapangyarihan. Sige, tuloy natin. Ni Senator Risa Hontiveros, noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senator Robin Padilla pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw. Nakita nyo? Noted ang nag-iisa. Si Robin Padilla lang daw Naloko na. Mukhang tama ako. Diba? Si Robin Padilla lang. Nasaan na yung iba? Nasaan si Bato? Nasaan si Si Go? Nasaan si Aimee? O sino pa ba? Bakit si Robin Padilla lang ang naglalakas ng loob dyan? Totoo ba na nagbabayad ng utang na loob? Kung ako nandiyan si Kibuloy, baka nakatutok ako. Siyempre mag-aabang tayo ng mga sasabihin, ng mga magiging depensa, ng mga magiging alibay. Sige, Robin, bakit? Bakit nag-iisa ka lang? Nasa yung mga kasama mo? Hindi sila umattend ng hearing tapos pupunta na lang para kumontra sa contempt. Kasi nga ayaw nila na magpakita, 'di ba? So ngayon, yan lang nga. Nag-iisa lang daw si Robin Padilla at yung iba humabol lang siguro. Ayaw na makisabay sa Senate hearing. Muli. Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.